So ito, nahugot na natin siya. So first time lang din natin to ginamit. Hinalo na natin siya dito sa ating battery bank na chop suey. So sira na yung speaker niya, so parang 6058 milliamp hour. So check natin kung ilang volts siya. 3.3 volts ang reading niya. So full charge to nung tinanggal natin sa SCC niya. Naka floating na siya, 3.6. So umano na siya ng 13.3 kanina, or ano ba yung kanina doon sa video ko, kalimutan ko na kaagad. So ang gagamitin natin ditong pang test is yung ating biniling battery tester. Ingay ng ibon ko. Ito yung gagamitin nating pang test ng capacitance ng ating battery. Then dito sa kabila, dito tayo maglalagay ng load para ma-drain yung laman nitong battery natin. So yun, i-set up ko muna. So kakabitan natin to ng kapirasong tabbing wire para makapaglagay tayo ng wire dito. Gamit nating pang spot weld is yung transformer ng microwave. So yan, naka weld na. Kabila naman. So yan, matibay na. So weldingin lang na, hinangin lang tayo natin to para makapagkabit tayo dito ng wire. So dito sa ating PGM 015 is gagamit tayo ng external battery gawa ng 3 point something lang to, 3.2 volts. So gagamit tayo nitong 18650 na battery para mapagana natin to, para lang mag-on to, pero hindi ito yung mariread nya. So makikita nyo naman, kabit natin. So wala siyang mariread dyan na voltage kasi pang power lang niya to, kasi hindi niya kayang pailawin to na ikakabit dito sa sa pang output. Above 12 volts yan, hindi nyo na kailangan ng ganyan para mag power on yun. So ano ba yung ginagamit kong supply dito or load? So yung ginagamit kong load is yung ginawa kong seal para sa may heating element yan, pang seal to ng mani, ganyan, yung pang tingi-tingi. So gumawa ako nun, at ito yung gagamitin nating load. So I don't know kung pwede bang gamitin to as pang capacity test. So battery meter naman or battery tester naman yung nakalagay sa kanya. So yan na yung ginamit ko. Siguro pwede naman yun, kasi kukunin lang naman natin yung kanyang capacity. So pag tumugma dito yung kanyang reading na 6 something 6000 milliamp hour, so ibig sabihin pwede to, or kung good pa yung battery natin. So ito is umiinit to. Yan, pag inano nyo yan, umiinit yan. So hopefully makakakuha tayo ng magandang value dito sa power central na battery para makita natin kung accurate ba yung nababasa natin or mga nakuha natin before na value dito. So hopefully hindi or mali, kasi ang daming pangit na battery na nakakabit sa akin. Ibig sabihin kung tama yung nakukuha natin. So time lapse siguro natin.
Bali, monitor pala natin to na hanggang 2.5 volts. Kailangan natin i-monitor yan kasi wala tayong low voltage disconnect na nakakabit. So time to time babalikan natin yan para ma-monitor, hindi tayo lumagpas. So ayan, almost 1.5 hour na yung nakakalipas, din ayan pa rin yung voltage na 3.21 volts. So i-ano muna natin, mag-skip muna tayo. So yung time lapse natin, i-stop ko muna kasi ang tagal niya. So ang kunat, yung unang battery na kinapacity test ko is parang 1 hour something lang, tapos agad. So nag 2.5 volts na siya kagad. So itong si power central, ayan ang kunat, 1 hour and 24 minutes na yung nakakalipas, is nasa 3.21 volts pa rin siya. Then naka 2.83 ampere na siya. So mukhang makunat talaga tong battery na to. So parang for me, pero tsaka na natin sistensyahan kasi baka hindi umabot ng at least, kahit masaya na ako sa 5 ampere, pero sana umabot. Pero mukhang legit siya. So i-stop ko muna yung pag-video, then balikan natin for past few hours. So ito na siya guys, after 2 hours and 48 minutes. So ang ganda ng nakukuha nating response dito sa may battery. So 2.88 volts na siya at nakakuha na tayo, nakapag-release na siya ng 5.56 ampere. So ang taas. So maganda ang nakukuha natin ditong niya, digits, unlike do sa una nating ginamit na or tinesting na battery. So konti na lang to, ma-final na yung nito kasi 2.5 yung natin, target natin, yung DOD niya. So ayan, bigla siyang bumagsak ng 1.96 volts. So disconnect na natin. So meron siyang 5.74 ampere. So medyo malayo dito sa hindi, malapit lang pala. Mas malapit. So not bad na tong nakuha nating value sa kanya. So power central is, for me, is good naman siya. So at least, 'di ba? Naka 5 ampere tayo. So itetest natin yung ibang battery na charge na naka-charge ngayon dun sa ating tawag dito, SCC na nandun sa baba. So subukan natin. Yun naman yung testing natin. So ito, tapos na natin i-charge to dun sa SCC natin. So nag-build tayo ng 4S1 na battery. So check natin yung kanyang supply.
So 3.56. So dati ang full charge niya 3.6 volts. So hindi pa, kakaano ko lang kasi nito, kakahugot ko lang. So ngayon i-capacity test natin. So yung una nating nakuha dito na ampere is 3.91 ampere sa sagad ng 2.5 volts. So tignan natin kung ganun pa rin yung makukuha nating ampere. Ito na discharge na itong 3.91 ng 1 hour something lang. So malalaman natin to. Iayusin ko lang tong ating battery tester. So ayan, nakakabit na. Ayan, siya pa rin yan. So pinangalanan ko siya ng N1 kasi ito yung bago na hindi pa talaga nagamit. So ano natin tong ating battery tester. So ito yung reading kanina nung ating, ito yung power central. So ito yung nakuha natin sa kanyang ampere. 2 hours and 56 minutes, so almost 3 hours. Nakakapag-discharge siya ng 5.74 ampere. So reset natin to. Press and hold. Punta tayo dito sa watt hour. Press and hold para ma-reset din. So ganun din. Press and hold para ma-clear. Yan. Then punta tayo dun sa R. Press and hold para ma-clear. So all goods, na reset na lahat. Ayan. So ikakabit na natin tong ating load. So sana magbago yung reading niya, tumaas. Tumaas. Angat muna natin to. So yan, baba na natin. Ayan na, magana na. Maghintay tayo uli ng ilang oras para malaman natin. Kasi yung unang ginamit kong charger dito is ito. Ito yung ginamit kong charger. So baka dito ako nagka-problema. So ngayon ito, charge natin sa SCC na natin, sa solar system natin mismo. So kung itetest natin to, meron pa tayong tatlong itetest. Ito yung G, na letter G, may G, is ito yung nakakabit neto lang, ngayon lang, kakabaklas ko lang kahapon. Ito yung mga nakakabit dun sa motor ko. Ayan. So medyo matagal na rin siya nakakabit sa motor ko eh. Pero 6 na piraso lang naman yan. Then the rest, yung nakakabit ngayon dito sa power, sa battery bank, mga nagamit siya pero hindi ganun katagal. Ginamit ko siya sa motor, then sa motor din ko siya ginamit. Kaso yung mga BMS na binibili ko, pag nagpo-push start, nagtitrip. So pinapatay niya yung system kasi hindi niya ata kaya, or hindi niya talaga kaya yung amperahe na kinukuha ng starter motor. So tinigil ko na siya. Pero ito, yung sa motor kong Segrot, yung Raider, hanggang ngayon, bago ko siya tanggal, is gumagana siya. Din yung gamit ko sa kanyang, tawag dito, balancer. Ito lang, oh. Yan, ito yung balancer na gamit ko sa kanya. So, pumagal siya. Almost here din siya nakakabit doon. Yan. So, ito, hindi ko pa to nagagamit dito. Pero, siguro soon. Kasi hindi ko alam kung active balancer to kasi napaka-cute lang. So,
baka hindi ko to gamitin, pero marami pa akong ganito. So time lapse natin din to para makita natin yung kanyang pagdi-discharge. So, ito na siya guys, nag 2.61 volts na siya and decreasing. Then 2 hours na siyang tumatakbo at nang nakuha natin sa kanyang amp hour is 4.47 amp hour. So malayo, medyo malayo dun sa una nating nakuha sa kanya. So ayan, i-disconnect na natin siya. Gawa na nag 2.5 na siya. So disconnect na natin. So sa 2.5, ayan yung nakuha natin, 4.8 amp hour. So yun. So ito na guys yung build natin. So almost done na siya. So battery na lang yung kulang natin. So kulang pa siya ng 4. Then upon testing, syempre hindi maiwasan na merong defective, merong mahina na yung battery kaya talagang nasisira. So before na peke tayo or hindi naman na peke, nalin lang tayo kasi isolator ba tawag doon, isolator breaker yung nabili natin, pero circuit breaker yung nakalagay doon na may protection. So bumili tayo ng bago. So nakuha lang natin to ng 300 pesos sa tropa ang isa. So yan, original na yan. Then ayan yung ating SSC na POW-MR na 60 amp. Tapos ito yung ating circuit breaker, terminal block, balancer. Hindi ko alam kung active balancer yan, binili ko lang sa Shopee. Then yung ating BMS. BMS is battery management system, ibig sabihin nun. Then yung ating, ayan, para makita natin kung ilang voltage per cell, nakalimutan ko tawag dito. Then pag bumaba na ng, kung ilan yung sinet nyo, sa akin kasi nakaset ng 3 volts. So pag umano na siya ng 3 volts, mag-a-alarm yan. Ibig sabihin yung cell niya, isa sa mga cell na yan is mababa. So ito lahat to naka-parallel. Yan. So yan is nare-read yan as isang battery na yan, itong isang haba na yan. So pag yun nga, pag na bumaba ng 3 or tumapat na ng 3 volts, mag-a-alarm yan. So mag-iingay. So ipapaalam niya sa'yo na may bumaba na dyan. Possible nun is may problema na or may mabilis na mag-discharge na battery dyan sa battery bank. Then ito naman is yung ating low voltage disconnect. Then itong isa is yung ating back converter. So gumamit tayo ng back converter dahil yung ating ilaw dito sa bahay is puro 12 volts na. Then napundihan kasi ko ng ilaw na ano kasi yun, yung mumurahin na ilaw. So baka dahil umabot kasi ito ng 14.4 yung sinet kong voltage dito sa SSC natin o solar charge controller, baka possible na dahil doon nag over voltage kasi 12 volts lang, 12 volt supply lang yun. So baka dahil doon kasi dalawa na yung napundi pero inayos pa rin natin. So working na siya ulit.
Kaya gumamit tayo nito para regulated. So itong ating reading na to is galing to sa buck converter, then ayan yung kanyang ampere na nilalabas ng ating buck converter. So ito naman is yung automatic mga ba to? Basta tina-transfer niya pag na-reach na niya yung sinet natin na low voltage disconnect, ayan 12.1 yung sinet natin, is ita-transfer na niya dito sa ating adapter. So itong adapter is nakasaksak sa outlet natin or sa AC Meralco. Automatic yun, ita-transfer niya dito pag nalobat na to or na-reach na niya yung sinet nating low voltage disconnect. Then itong bus terminal block, bumili rin tayo para hindi tayo mahirapan magkabit, or kung may idadagdag tayo like yung yung inverter. So isusuksok na lang natin yung wire dyan, no? Yan, ito yung positive din negative. So yung ating relay, yan, nakakabit din yan dito. Dito pala sa ating, hindi pala dyan, dito sa low voltage disconnect nakakabit yan dyan. Kasi maliit yung relay nya, no? Yan. Kaya gumamit tayo ng 40 amps na relay. So ito yung ating PZEM 015. So 27 hours na siyang gumagana. Then ito na yung na-receive, kukuha natin amp hour. Then ito na yung wattage na So parang kailan ko ba ni-reset to? Parang isang araw or kahapon ba. Then yan, yun yung mga components ng natin din. Ito yung switch, naglagay tayo ng ilaw dyan, ayan, para may ilaw naman tayo dito pag kinakalikot natin. So dahil may bagyo ngayon at talagang ayaw sumilip ng araw, yan yung wattage na nakukuha natin. So ito lang yung aking setup sa solar natin. So inaantay ko na lang yung battery holder kasi yan sa kabila, wala nang battery holder yan. So nabitin kasi. So bumili na tayo, inaantay ko na lang dumating yon kasi kanina is dumating na yung in-order kong battery na idadagdag dito para yan, sakto siya dyan. Para makumpleto na. Then nagpasobra ako ng isa kasi mga old stock tong battery na to. Matagal ko siyang hindi nagamit. Kaya possible na may masira dyan. Kaya lagi ako nagpapasobra ng isang battery. So yun.